Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng kabundukan at ang ginintuang sinag nito'y humahaplos sa mga dahon ng saging na nakahanay sa maliit na lupang sakahan ni Johnny. Si Johnny ay isang binatang magsasaka na halos buong buhay ay inilaan sa lupa. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama at naiwan silang mag-ina sa isang kubong yari sa kawayan at nipa. Simula noon, siya na ang naging sandigan ng kanilang munting tahanan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Johnny. Hawak ang kanyang lumang itak at sako, siya ay tutungo sa sagingan upang maglinis, magputol ng damo at mag-ani ng mga hinog na bunga. Iyon lamang ang kanyang ikinabubuhay. Ibinebenta niya ang mga saging sa palengke sa bayan at kung minsan sa mga nagdaraang mga ngalakal. Ngunit sa kabila ng sipag at tiyaga, nananatiling mahirap ang kanilang buhay. Maraming gabi na kanin at asin lamang ang kanilang hapunan. May mga panahong nauubusan sila ng bigas at kailangang mangutang sa kapitbahay. Gayunman, hindi kailanman nagreklamo si Johnny. Sa halip, palagi niyang sinasabi sa kanyang ina na balang araw, giginhawa rin ang kanilang buhay. Noong gabing iyon, tila may kakaibang hangin na dumaloy sa paligid. Hindi umuugong ang mga kuliglig, walang huni ng palaka. Maging ang mga ibon ay tila nagkubli sa kanilang mga pugad. Ang langit ay bahagyang natatakpan ng maiitim na ulap at ang buwan ay tila nahihiyang sumilip. Katatapos lamang ni Johnny na magigib ng tubig sa balon. Bit-bit ang 2 timba. Siya ay naglalakad pa uwi nang mapansin niyang kakaiba ang liwanag sa gawing sagingan. Hindi ito liwanag ng lampara. Hindi rin ito apoy. Ito'y tila malamlam na puting ningning na dahan-dahang kumikislap sa pagitan ng mga dahon. Napahinto si Johnny. Napatitig siya roon at bahagyang kinabahan. Sanay na siya sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga engkanto, lamang lupa, at iba pang nilalang na nagtatago sa kagubatan. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang makasasaksi siya ng ganoon. Guni-guni ko lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit habang tumatagal, lalo pang lumalakas ang liwanag. Parang may bumabagsak mula sa kalangitan. Isang biglaang ugong ang umalingaw-ngaw, kasunod ang malakas na kaluskos ng mga dahon at sanga. Ang mga puno ng saging ay nagsipag-ugoy at may tila mabigat na bagay na bumagsak sa gitna ng taniman. Nabitiwan ni Johnny ang kanyang mga timba. Bumuhos ang tubig sa lupa, ngunit hindi niya ito pinansin. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sagingan, dala ang kaba at pagtataka. Pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang isang tanawing hindi niya kailanman malilimutan. Sa gitna ng mga nakayukong dahon ng saging, may nakahandusay na nilalang. Isa itong ungoy, ngunit hindi karaniwang ungoy. Ang balahibo nito ay kulay puting-puti, tila sinag ng buwan na hinubog sa anyong hayop. Ang mga mata nito ay nakapikit at ang mukha ay puno ng sugat at pasa. May bahid ng dugo sa noo at dibdib nito. Ang higit na ikinagulat ni Johnny ay ang tali na nakapulupot sa katawan ng nilalang. Makapal na lubid ang nakagapos sa mga kamay at paa nito, tila sinadya upang hindi ito makakilos. May mga bahaging tila nasunog at may mga pilas na parang sinubukang kumawala. Dahan-dahang lumapit si Johnny. Bawat hakbang ay may kasamang takot. Diyos ko! Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palayo o tumulong. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa lakas ng tibok ng puso. Lumuhod siya sa tabi ng nilalang. Napansin niyang bahagyang gumagalaw ang dibdib nito. Buhay pa. Bigla, dumilat ang ungoy. Ang mga mata nito ay kulay asul
na tila dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi iyon mata ng hayop. May lalim, may talino, at may kalungkutan. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Walang galaw, walang tunog. Tanging ang malamlam na liwanag at ang mahinang paghinga ng nilalang ang naroon. Sinubukang magsalita ni Johnny, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Hanggang sa marinig niya ang isang mahinang tinig. "Tulungan mo ako." Hindi iyon tinig ng hayop. Ito'y tinig ng isang nilalang na may isip at damdamin. Napaatras si Johnny. Paano ka nagsasalita?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ng bahagya ang ungoy, bagamat puno ng sakit ang mukha nito. "Ako'y hindi pangkaraniwang nilalang," wika nito. "Ako'y isang engkanto na isinumpa." Nanlaki ang mga mata ni Johnny. Engkanto. Ang salitang iyon ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Ako'y tinawag nilang lumin," patuloy ng nilalang. "Ako'y hinabol, ginapos, at sinaktan ng mga taong sakim sa kapangyarihan." Sinubukan itong gumalaw, ngunit napaungol sa sakit. "Hindi na ako makakatagal kung hindi mo ako tutulungan." Mahina nitong sambit. Napatingin si Johnny sa paligid. Walang tao, walang saksi. Tanging sila lamang ang naroon sa gitna ng sagingan na balot ng hiwaga. Naisip niya ang mga babala ng kanyang ina. "Anak, huwag kang makikialam sa mga nilalang na hindi mo kilala. Delikado yon." Ngunit sa harap niya ngayon ay isang sugatang nilalang na humihingi ng awa. Hindi niya kayang talikuran iyon. Dahan-dahan niyang hinawakan ng lubid. "Masakit ba?" tanong niya. "Oo," sagot ni Lumin. Ngunit mas masakit ang mawalan ng pag-asa. Huminga ng malalim si Johnny. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumawa siya ng desisyong magbabago sa kanyang kapalaran. "Tutulungan kita," wika niya. "Hindi kita pababayaan." Kinuha niya ang kanyang itak at maingat na hiniwa ang tali. Isa-isang naputol ang mga lubid. Sa bawat hibla na napuputol, tila lumalakas ang liwanag sa katawan ni Lumin. Nang tuluyang makalaya na pahiga ito sa lupa, hinihingal. "Salamat," mahina nitong sambit. Dahan-dahang binuhat ni Johnny ang engkantong ungoy. Bagamat magaan ito, dama niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. Dinala niya ito patungo sa kanilang kubo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang bubuksan ng gabing iyon. Ang alam lamang niya, sa kanyang sagingan ay bumagsak ang isang nilalang na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. At sa dilim ng gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na kasunduan sa pagitan ng isang mahirap na magsasaka at isang sugatang engkanto. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Isidro. Tanging huni ng kuliglig at mahinang lagaslas ng hangin sa mga dahon ng niyog ang maririnig habang binabagtas ni Johnny ang makitid na daan pa uwi. Buong ingat niyang binubuhat si Lumin, ang sugatang engkantong ungoy na ngayoy halos wala ng malay. Sa bawat hakbang, dama niya ang panghihina ng nilalang. Mabigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi na niya kayang ibalik pa ang oras. Pinili na niyang tumulong at pananagutan niya ito hanggang sa huli. Pagdating niya sa kanilang kubo, marahan niyang itinulak ang pintuan. Bahagyang umingit ang bisagra. Sa loob, nakita niya ang kanyang ina na si Aling Rosa.
nakaupo sa maliit na bangkito habang nag-aayos ng mga dahon ng bayabas na gagamitin kinabukasan bilang gamot sa lagnat. "Johnny?" Nagulat na wika ng matanda. "Bakit ang tagal mo? Saan ka galing?" Hindi agad nakasagot si Johnny. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang buhat. At doon niya nakita ang kakaibang nilalang. "Naku, Diyos ko!" Napasigaw siya at agad tumayo. "Ano yan? Hayop ba yan? Bakit duguan?" "Nanay, huwag po kayong maingay," pakiusap ni Johnny. Buhay pa siya. Kailangan niya ng tulong. Lumapit si Aling Rosa. Pinagmasdan niya ang puting balahibo, ang mga sugat, at ang tila kakaibang liwanag na bumabalot sa katawan ng unggoy. Napalunok siya. "Anak, hindi yan ordinaryong hayop," mahina niyang sambit. May kakaiba sa kanya. "Engkanto po siya," sagot ni Johnny. Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Ano?" bulalas niya. "Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Tumango si Johnny. "Kinausap niya po ako. Humingi siya ng tulong." Napaupo si Aling Rosa sa bangkito. Napatakip siya ng bibig sa gulat at takot. "Diyos ko, anak, alam mo ba ang pinasok mo?" Nanginginig niyang wika. "Kapag nalaman ng mga tao yan, mapapahamak tayo." "Pero nanay," sagot ni Johnny, "mamamatay siya kung pababayaan natin." Saglit na nanahimik ang matanda. Tinitigan niya ang mukha ng anak. Kita niya roon ang matinding pag-aalala, ngunit may halong determinasyon. Sa wakas, napabuntong hininga siya. "Sige," wika niya. "Tutulungan natin siya. Pero dapat mag-ingat tayo." Maingat nilang inihiga si Lumin sa banig na nakalatag sa sahig. Kumuha si Aling Rosa ng malinis na basahan at isang mangkok ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga sugat ng engkanto. Sa bawat dampi, bahagyang nanginginig ang katawan ni Lumin. Paminsan-minsan, napapaungol ito sa sakit. "Pasensya na," bulong ng matanda. "Kailangan lang linisin para hindi maimpeksyon." Naghalo ang dugo at dumi sa tubig. Unti-unting luminaw ang puting balahibo. Pagkatapos, dinikdik ni Aling Rosa ang dahon ng bayabas at inilagay sa mga sugat bilang lunas. "Natuto ako nito sa lola mo," sabi niya kay Johnny. "Nakakatulong to sa paghilom." Habang abala ang ina, tahimik namang nakaupo si Johnny sa tabi ni Lumin. Pinagmamasdan niya ang mukha nito. Sa malapitan, mas lalo niyang napansin ang kakaibang anyo nito. May bahid ng pagkatao ang mga mata at ekspresyon. Hindi ito tulad ng mga unggoy na nakikita niya sa gubat. Parang may sariling mundo sa likod ng titig nito. Maya-maya, dahan-dahang dumilat si Lumin. Naglakbay ang tingin nito sa loob ng kubo. Sa kisaminayari sa nipa, sa mga dingding na kawayan, sa maliit na altar na may krus at kandila, sa 2 taong nakayuko sa tabi niya. "Nasaan?" "Ako?" mahina nitong tanong. "Nasa bahay ka namin," sagot ni Johnny. "Ligtas ka na muna rito." Napatingin si Lumin kay Aling Rosa. "Salamat," wika nito. "Kung hindi dahil sa inyo, matagal na akong wala." Ngumiti ang matanda, bagamat halata ang kaba. "Basta huwag mo kaming idadamay sa kapahamakan," pabirong sabi niya, ngunit may halong pag-aalala. Bahagyang tumawa si Lumin, ngunit agad ding napaubo. "Tila mahina pa ako," sabi niya. "Kailangan ko ng pahinga." "Ipapahinga ka muna rito," sagot ni Johnny. "Wala munang makakaalam tungkol sa iyo." Saglit na nanahimik si Lumin.
Pagkatapos ay nagsalita muli. May mga humahabol pa sa akin, bulong nito. Mga taong gustong kunin ang aking kapangyarihan. Napatingin si Johnny sa ina. Anong kapangyarihan? Tanong niya. Ang liwanag ng engkanto, sagot ni Lumin. Isang biyayang kayang magpagaling ng lupa, magpabunga ng halaman, at magbigay ng swerte. Napatitig si Johnny. Naalala niya ang kanilang lupang madalas tigang. Ang mga pananim na minsan ay hindi tumutubo. Ang kahirapan na tila walang katapusan. Ngunit hindi niya hinayaang manaig ang pagnanasa. Huwag mo munang isipin yan. Wika niya. Ang mahalaga, gumaling ka. Ngumiti si Lumin. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng kapalaran. Sabi nito. Lumalim ang gabi. Humiga si Aling Rosa sa tabi ng apoy. Si Johnny na may nagbantay sa tabi ni Lumin. Sa labas, bahagyang umihip ang malamig na hangin. At sa dilim, may mga matang nagmamasid mula sa malayo. Mga matang hindi tao. Mga matang naghahanap sa nawawalang engkanto. At sa loob ng kubo, nagsimulang mabuo ang isang lihim na magbubuklod sa kanilang tatlo. Isang lihim na magdadala ng pagsubok, panganib at pag-asa. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Johnny. Hindi dahil sa tilaok ng manok o ingay ng kapitbahay, kundi dahil sa kakaibang panaginip na gumising sa kanyang diwa. Nanaginip siya ng liwanag na bumabalot sa buong sakingan. Ang mga dahon ay kumikislap na parang ginto at ang lupa ay nagiging malambot at mabunga. Sa gitna ng liwanag, nakita niya si Lumin, hindi na sugatan, hindi na nakagapos, kundi nakatayo sa anyong isang binatang may maputing buhok at matang bughaw. Ngunit bago pa niya ito malapitan, biglang dumilim ang paligid. May mga aninong humablot kay Lumin. May mga kamay na gawa sa usok. At sa huling sandali, narinig niya ang sigaw ng engkanto. Johnny! Napamulat siya. Pawisan ng kanyang noo. Mabilis siyang umupo at napatingin sa banig. Nakahiga pa rin si Lumin, ngunit bakas ang pag-ikot-ikot ng katawan nito, tila nananaginip din. Masama ba ang panaginip mo? Bulong ni Johnny. Bahagyang umungol ang engkanto. May mumunting liwanag na sumilay sa balahibo nito, saka muling naglaho. Tahimik na bumangon si Johnny. Sa labas ng kubo, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang langit ay may bahid ng kahel at rosas. Ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon ng damo at saging. Ngunit sa kabila ng ganda ng umaga, may bigat sa kanyang dibdib. May kutob siyang may masamang mangyayari. Lumabas siya upang magigib ng tubig. Habang naglalakad patungo sa balon, napansin niyang kakaiba ang paligid. May mga bakas ng paa sa putikan. Hindi iyon paa ng tao. Hindi rin paa ng hayop na karaniwan sa baryo. Mahahaba ang daliri. May matutulis na dulo. Parang kuko. Napayuko si Johnny. Sinundan niya ang mga bakas. Paikot-ikot ang mga ito sa paligid ng kanilang kubo na para bang may nagmasid buong gabi. Napalunok siya. May naghahanap sa kanya. Bulong niya sa sarili. Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niyang gising na si Aling Rosa. Naglalagay ito ng kamote sa maliit na kalan. Anak, sabi ng matanda. Bakit ang aga mong gumising? Nanay, mahina niyang sagot. May nakita po akong bakas sa labas. Nanlaki ang mga mata ng ina. Anong bakas? Kakaiba po. Parang hindi tao. Saglit na napatigil si Aling Rosa. Tumingin siya kay Lumin na mahimbing pa ring nakahiga. Baka sila na yon, bulong niya. Sino po?
Mga manghuhuli ng engkanto, sagot ng matanda. May mga taong nagbebenta ng mga lamang lupa sa mayayaman at sa mga mambabarang. Kinilabutan si Johnny. Pwede po ba yon? Oo, tugon ng ina. May mga taong walang takot sa sumpa, basta may pera. Sa sandaling iyon, dahan-dahang dumilat si Lumin. Narinig nito ang usapan. Dumarating na sila. Mahina nitong wika. Lumapit si Johnny. Ano po ang ibig mong sabihin? Sila ang sumugat sa akin, sagot ni Lumin. Tatlo sila. May dala silang mga anting-anting at itim na lubid. Nasaan po sila ngayon? Tanong ni Aling Rosa. Malapit, tugon ng engkanto. Naaamoy nila ang aking liwanag. Parang may malamig na hangin na pumasok sa kubo. Bahagyang umalog ang mga dingding na kawayan. Sa labas, may narinig silang mahinang kaluskos. Parang may gumagapang sa damuhan. Tumayo si Johnny. Kinuha niya ang kanyang itak at hawak na mahigpit. Hindi ko kayo hahayaang kunin siya, wika niya. Napatitig si Lumin sa kanya. Mapapahamak ka, sabi nito. Hindi ka nila patatawarin. Mas mabuti nang mapahamak, sagot ni Johnny, kaysa pabayaan kitang masaktan ulit. Saglit na natahimik ang engkanto. Sa unang pagkakataon, may luha na sumilay sa gilid ng mga mata nito. Hindi ka karaniwang tao, bulong nito. Biglang may umalingaw-ngaw na tinig sa labas. Lumabas kayo riyan. Isang paos at malupit na boses ang gumuhit sa hangin. Napatakip si Aling Rosa sa bibig. Si Johnny ay humakbang palapit sa pinto. Mula sa siwang, nasilayan niya ang tatlong lalaki. Nakaitim na kasuotan. May mga kwintas na buto. May bitbit na lambat at lubid. Ang isa ay may pulang panyo sa ulo. Ang isa'y may pilat sa pisngi. At ang ikatlo'y may hawak na bote na may lamang itim na likido. Alam naming nandyan ang alaga namin, sigaw ng lalaking may pilat. Isauli ninyo at hindi namin kayo sasaktan. Humigpit ang hawak ni Johnny sa itak. Wala kaming alaga rito, sigaw niya pabalik. Sinungaling, sagot ng lalaki. Naamoy namin ang liwanag niya. Biglang tumunog ang bote. Umusok ang laman nito. At sa hangin, may kumalat na amoy na parang nasusunog na dahon. Nagsimulang manginig si Lumin. Ang usok na yan. Nagpapahina sa akin. Bulong nito. Napatingin si Johnny sa ina. Nanay, ano po ang gagawin natin? Napapikit si Aling Rosa. Nagdasal siya ng mahina. Atin na lang ipagkatiwala sa Diyos, sabi niya. Sa labas, unti-unting lumalapit ang tatlong lalaki. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa liwanag ng umaga. At sa loob ng kubo, naghahanda si Johnny sa unang laban ng kanyang buhay. Isang laban na hindi lamang para sa isang engkanto, kundi para sa dangal at kinabukasan ng kanilang pamilya. Humigpit ang kapit ni Johnny sa kanyang itak. Ang malamig na bakal ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sa labas ng kubo, patuloy na lumalapit ang tatlong lalaki. Ang bawat yabag nila sa damuhan ay parang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Lumabas na kayo! Sigaw ng lalaking may pulang panyo. Ayaw naming mag-aksaya ng oras. Mula sa loob, narinig ni Johnny ang mahinang pag-ubo ni Lumin. Palakas ng palakas ang usok na nagmumula sa bote ng ikatlong lalaki. Kumakalat ito sa hangin, dumidikit sa mga dingding at unti-unting pumapasok sa kubo. Nagsimulang manghina ang engkanto.
Ang dating malamlam na liwanag sa kanyang balahibo ay halos maglaho. "Johnny," mahina nitong tawag. "Hindi ko na." Kaya napapikit si Johnny. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Bigla niyang binuksan ang pinto. Sumilay ang liwanag ng umaga sa loob ng kubo. "Tumigil kayo!" sigaw niya. Nagulat ang tatlong lalaki. Napalingon sila sa kanya. "Ah, ikaw pala," sabi ng lalaking may pilat. "Ikaw ang nakapulot sa kanya. Wala kayong karapatang kunin siya." Matapang na wika ni Johnny. "May sakit siya. Hayaan ninyo muna siyang gumaling." Napatawa ang lalaking may bote. "Gumaling?" sabi nito. "Kapag nakuha namin siya, gagaling ang bulsa namin." Lumapit pa sila. Nasa ilang hakbang na lamang ang layo nila sa pintuan. Humakbang si Johnny pasulong. Itinaas niya ang itak. "Huwag kayong lalapit," babala niya. Saglit na nagkatinginan ng tatlo. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumawa. "Isang magsasaka laban sa amin?" sabi ng may pulang panyo. "Nakakatawa ka." Biglang may hinugot na maliit na anting-anting ang lalaking may pilat. Isang piraso ng butong may ukit. Inangat niya ito at bumigkas ng mga salitang hindi maintindihan. Uminit ang hangin. Parang may dumaan na alon ng init sa paligid. Naramdaman ni Johnny ang panghihina ng kanyang tuhod. Parang may humihila sa kanyang lakas. "Nanay!" sigaw niya. Mabilis na lumapit si Aling Rosa sa pintuan. Hawak ang isang rosaryo at maliit na bote ng banal na tubig. "Sa ngalan ng Diyos," sigaw niya, "layuan ninyo ang bahay na ito." Iwinisik niya ang tubig. Tumama ito sa dibdib ng lalaking may pilat. Napatras ito. "Aray!" sigaw nito. "Masusunog ako." Umusok ang balat nito. Napatingin ang dalawa pa. "Matanda kang bruha!" sigaw ng may pulang panyo. Mula sa loob ng kubo, biglang lumakas ang liwanag. Nagmula ito kay Lumin. Kahit nang hihina, pilit nitong tinipon ng natitirang lakas. Ang katawan nito'y nagningning na parang buwan. Kumalat ang malamlam na sinag sa paligid. Napatigil ang tatlong lalaki. Napapikit sila sa tindi ng liwanag. "Hindi ninyo siya makukuha," mahinang wika ni Lumin. Ngunit umalingaw-ngaw ang tinig nito na parang hangin sa kabundukan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsipagliparan ang mga tuyong dahon. Umugong ang mga puno ng saging. Parang may nagising na espiritu ng kalikasan. Napasubsob sa lupa ang lalaking may bote. Nabitiwan nito ang sisidlan. Bumagsak iyon at nabasag. Sumingaw ang itim na usok. Ngunit agad itong tinangay ng hangin. "Niloloko tayo ng engkantong yan," sigaw ng may pulang panyo. "Umalis na tayo," sigaw ng isa. Ngunit ang lalaking may pilat ay hindi pa handang umatras. "Hindi pa tapos to," sabi niya. "Babalik kami." Tumingin siya ng masama kay Johnny. "Ikaw ang una naming babalikan." Pagkatapos, mabilis silang umatras. Tumakbo sila papasok sa kakahuyan. Naglaho ang kanilang mga anino sa pagitan ng mga puno. Unti-unting humupa ang hangin. Bumalik ang katahimikan. Nabitiwan ni Johnny ang itak. Naupo siya sa lupa, hinihingal. Parang naubos ang lahat ng lakas niya. Nanay, umalis na po sila," mahina niyang sabi. Lumapit si Aling Rosa at hinaplos ang kanyang ulo. "Salamat sa Diyos," bulong niya.
Sa loob, dahan-dahang humina ang liwanag ni Lumin. Muli itong napahiga sa banig. "Salamat," mahinang sabi nito. "Kung hindi dahil sa inyo, wala na ako." Lumapit si Johnny. "Hindi pa tapos ang laban," sagot niya. "Pero hindi ka namin pababayaan." Ngumiti si Lumin. Sa kabila ng sugat at pagod, may liwanag pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng kagubatan, may isang matang nagmamasid. Mas madilim, mas malakas, at mas mapanganib kaysa sa tatlong lalaking umalis. At ang tunay na pagsubok ni Johnny ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang sagupaan, tila nagbago ang hangin sa paligid ng kubo. Ang dating banayad na simoy ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Parang may aninong naiwan, nakadikit sa lupa at sa mga dingding na nagpapaalala na hindi pa tapos ang panganib. Sa loob ng kubo, mahina ang apoy sa kalan. Naupo si Johnny sa tabi ni Lumin. Hawak ang isang basang tela na dahan-dahan niyang ipinapahid sa noon ng engkanto. May lagnat ito. Mainit ang balat at paminsan-minsan ay nanginginig ang katawan. Hindi pa rin bumababa ang init niya. Bulong ni Aling Rosa habang naglalagay ng bagong kahoy sa apoy. "Nanay," sabi ni Johnny, "paano po natin siya gagamutin?" Napabuntong hininga ang matanda. "Hindi siya tulad natin," sagot niya. "Pero siguro tulad din ng tao, kailangan niya ng pahinga, malinis na sugat at dasal." Dahan-dahang dumilat si Lumin. Parang may hinahanap ang mga mata nito. "Johnny," mahina nitong tawag. Lumapit agad ang binata. "Nandito lang ako. Hindi ko na kayang itago pa," wika ng engkanto. "Kailangan mo nang malaman ng totoo." Tahimik na nakinig si Johnny. Maging si Aling Rosa ay umupo sa tabi nila. "Maraming siglo na kaming nagbabantay sa lupa," simula ni Lumin. "Kami ang mga tagapangalaga ng kagubatan, ilog at bukirin. Ang liwanag na nasa akin ay bahagi ng sinaunang sumpaan ng aming lahi." "Anong sumpaan?" tanong ni Johnny. "Naiingatan namin ang balanse ng mundo," sagot nito. "Kapag masyadong nasisira ang kalikasan, humihina kami. Kapag inaalagaan, lumalakas kami." Napatingin si Johnny sa kanilang sagingan. Naalala niya ang mga panahong natutuyo ang lupa dahil sa init at kakulangan sa ulan. "Bakit kanila hinuhuli?" tanong niya. "Dahil ang liwanag ko," sagot ni Lumin, "ay maaaring ilipat sa tao. Kapag nakuha nila ito, magkakaroon sila ng kapangyarihang magpayaman, magpagaling, at magkontrol ng kalikasan, kahit kapalit ang pagkasira nito." Nanginig si Johnny. "Kaya pala..." "Oo," tugon ni Lumin. "Marami na sa aking lahi ang nabihag at nawala." Saglit itong tumigil. Parang nag-iipon ng lakas. "Johnny," wika nito, "ikaw ang una kong nakita na tumulong nang walang hinihinging kapalit." Napayuko ang binata. "Ginawa ko lang po ang tama." Ngumiti si Lumin. "Yan ang dahilan kung bakit pinili ka ng liwanag." Nanlaki ang mga mata ni Johnny. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Dahan-dahang iniangat ni Lumin ang kamay nito. Mula roon, may sumilay na munting sinag. Parang alitap-tap na gawa sa buwan. Lumipad ito patungo sa dibdib ni Johnny. Naramdaman niya ang mainit na haplos. Parang may dumaloy na banayad na enerhiya sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. "Anong ginawa mo?" tanong niya.
Isang bahagi ng aking lakas ang ibinahagi ko sa iyo, sagot ni Lumin. Hindi sapat upang maging makapangyarihan ka, ngunit sapat upang maprotektahan mo ang sarili mo at ang lupa. Tahimik si Aling Rosa. May luha sa kanyang mga mata. Anak, mahina niyang sabi. Tila may malaking tadhana kang haharapin. Huminga ng malalim si Johnny. Parang mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang pandinig. Naririnig niya ang pagaspas ng dahon sa malayo. Ang pagpatak ng tubig sa bubong. Ang tibok ng puso ni Lumin. Ano po ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Kailangan kong gumaling, sagot ng engkanto. At kailangan mong matutong gamitin ang liwanag ng hindi inaabuso. Paano po? Sa tamang puso, wika ni Lumin, at sa pagsunod sa tawag ng kalikasan. Sa labas, biglang namulaklak ang isang tuyong halaman malapit sa bintana. Isang munting bulaklak ang sumibol sa gitna ng tuyong lupa. Napatingin si Johnny. Dahil po ba sa akin yon? Bahagi ng liwanag, sagot ni Lumin. Ngunit sa kabila ng munting himala, may panganib na paparating. Sa malayo, sa kailaliman ng bundok, may isang lalaking nakaitim na nag-aalay ng dugo sa harap ng isang rebulto. Ngumiti siya ng masama. Nahanap na kita, Lumin, bulong niya. At pati ang batang magsasaka. At sa gabing iyon, habang natutulog ang baryo, nagsimulang gumalaw ang mas madilim na puwersa. Isang puwersang handang wasaki ng liwanag para sa sariling kapangyarihan. Lumipas ang ilang araw na tila mabagal ang takbo ng panahon sa baryo ng San Isidro. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Sa bawat pagaspas ng dahon at pag-ugong ng hangin, napapalingon si Johnny, laging handang humawak sa kanyang itak. Sa loob ng kubo, unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Lumin. Nagsara na ang karamihan sa kanyang sugat. Ang dating maputlang balahibo ay muli nang kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Isang umaga, nadatnan ni Johnny si Lumin na nakaupo sa labas ng kubo, nakaharap sa sagingan. Naglalakas loob ka ng lumabas, wika ni Johnny habang may dalang pagkain. Panahon na, sagot ng engkanto. Kailangan mo nang matuto. Umupo si Johnny sa tabi nito. Matuto ng ano po? Ang pakikinig, sagot ni Lumin. Nagtaka ang binata. Pakikinig? Tumango ang engkanto. Isara mo ang iyong mga mata. Sumunod si Johnny. Huminga siya ng malalim. Makinig ka sa lupa, utos ni Lumin. Huwag sa ingay ng tao, makinig sa tibok ng kalikasan. Sa una, puro huni lamang ng ibon at ingay ng hangin ang narinig ni Johnny. Ngunit habang tumatagal, tila may ibang tunog na sumisingit. Parang mahinang paghinga. Parang bulong ng mga dahon. Parang tibok ng pusong nagmumula sa ilalim ng lupa. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Lumin. Oo. Mahina niyang sagot. Yan ang liwanag, wika ng engkanto. Hindi ito basta kapangyarihan. Ito ay koneksyon. Binuksan ni Johnny ang kanyang mga mata. Mas maliwanag ang paligid. Mas sariwa ang kulay ng mga dahon. Mas malinaw ang anyo ng mga ulap. Parang bagong gising ang mundo. Ngayon, sabi ni Lumin, subukan mong magpahinga ng lupa. Lumuhod si Johnny. Ipinatong niya ang palad sa tuyong bahagi ng sagingan. Ipikit muli ang mata. Inalala niya ang tibok na naramdaman kanina. Maya-maya, may bahagyang init na dumaloy sa kanyang kamay. Ang lupa ay unti-unting naging mamasa-masa. May mumunting usbong na sumibol. Napaatras si Johnny sa gulat.
Nagawa ko. Hindi mo ginawa. Pagtutuwid ni Lumin. Hinayaan mo lamang itong mangyari. Ngumiti ang binata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi nakabatay sa pera o swerte. Ngunit hindi lahat ay liwanag. Isang hapon, dumating si Mang Isko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. May dala siyang masamang balita. "Johnny," sabi niya, "may mga estrangherong nagtatanong tungkol sa inyo." Nanlaki ang mga mata ng binata. "Saan po?" "Sa palengke," sagot ni Mang Isko. "Naghahanap ng puting unggoy at batang magsasaka." Nanlamig ang kanyang katawan. "Salamat po," mahina niyang sabi. Nang makaalis ang matanda, lumapit siya kay Lumin. "Alam na nila tayo." Tumango ang engkanto. "Mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan ko." "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Johnny. "Kailangan mong maging handa," sagot ni Lumin. "At kailangan nating humingi ng tulong." "Kaninong tulong?" "Sa mga bantay ng bundok," wika ni Lumin. "Mga nilalang na hindi na nakikita ng karaniwang tao." Kinilabutan si Johnny. "Saan po sila?" "Sa tuktok ng Sierra Verde," sagot nito. 3 araw na lakad mula rito." Napatingin si Johnny sa malayong kabundukan. Naaaninag ang matataas na puno at ulap na nakabalot sa tuktok. Isang mapanganib na paglalakbay. Ngunit alam niyang wala siyang pagpipilian. "Kailan po tayo aalis?" tanong niya. "Bukas ng madaling araw," sagot ni Lumin, habang hindi pa sila tuluyang nakakahanap ng daan papunta rito. Sa gabing iyon, tahimik na naghanda si Johnny. Nag-impake ng kaunting bigas, tuyong isda at tubig. Yumakap siya sa kanyang ina. "Mag-iingat ka, anak," umiiyak na wika ni Aling Rosa. "Babalik po ako," pangako niya. Sa labas, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang paglalakbay ng isang magsasaka at isang engkanto. Isang paglalakbay patungo sa liwanag, panganib, at kapalarang hindi na nila matatakasan. Madilim pa ang paligid nang umalis sina Johnny at Lumin sa baryo. Ang buwan ay manipis na parang pilak na sinulid sa langit at ang mga bituin ay kumikislap na tila nagbabantay sa kanilang paglalakbay. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan palabas ng San Isidro, tanging yabag ng kanilang paa at mahinang huni ng kuliglig ang kasama. Si Lumin ay nasa anyo pa rin ng puting ungoy, ngunit mas malakas na ito kaysa dati. Paminsan-minsan, kumikislap ang balahibo nito. "Hindi tayo dapat mag-iwan ng bakas," bulong ng engkanto. Tumango si Johnny. Maingat silang lumakad sa mga batuhan at damuhan, iniiwasang tapakan ang malambot na lupa. Pagsapit ng umaga, narating nila ang paanan ng Sierra Verde. Ang bundok ay tila higanting natutulog, balot ng ulap at hamog. Ang mga puno ay matataas at siksik, at ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Huminto si Johnny. "Narito na po tayo," wika niya. "Simula pa lamang ito," sagot ni Lumin. Pumasok sila sa kagubatan. Agad nagbago ang paligid. Ang liwanag ng araw ay halos hindi makalusot sa makapal na dahon. Ang hangin ay malamig at may halong amoy ng lumot at basang kahoy. Habang papalalim sila, napansin ni Johnny na tila may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Hindi niya alam kung ito'y hayop o iba pang nilalang. Ngunit hindi siya nagsalita. Pinili niyang magtiwala kay Lumin. Makalipas ang ilang oras na pag-akyat, napagod si Johnny. Nanlalagkit ang kanyang pawis. Masakit ang kanyang paa. Ngunit hindi siya huminto.
hanggang sa marating nila ang isang malinaw na batis. "Magpahinga muna tayo," sabi ni Lumin. Umupo si Johnny sa tabi ng tubig. Uminom siya at hinugasan ang kanyang muka. Biglang nag-iba ang anyo ng batis. Ang malinaw na tubig ay tila kumislap. May mga hugis na parang muka na lumitaw sa ibabaw nito. Napaatras si Johnny. "Lumin!" "Mga bantay, bulong ng engkanto. Sinusubok tayo." Mula sa tubig, may umangat na isang figura. Isang babaeng yari sa hamog at liwanag. Mahaba ang buhok na tila gawa sa ulap. Ang mga matay parang bituin. "Sino kayo?" tanong ng nilalang. Ang tinig nito'y parang hangin sa dahon. "Ako si Lumin, anak ng liwanag ng kagubatan," sagot ng engkanto. "At ito si Johnny, tagapangalaga ng lupa." Tumingin ang nilalang kay Johnny. Parang sinusukat ang kanyang kaluluwa. "Bakit ka narito, tao?" tanong nito. "Upang ipagtanggol ang liwanag," sagot ni Johnny. "Hindi para sa yaman, kundi para sa buhay." Sandaling nanahimik ang nilalang. Pagkatapos ay ngumiti. "May katotohanan ang iyong puso," wika nito. Mula sa mga puno, may lumabas pang ibang anyo. Isang matandang lalaking yari sa bato. Isang batang gawa sa apoy. Isang aninong gumagalaw sa hangin. Sila ang mga bantay ng bundok. "May paparating na dilim," wika ng batong matanda. "Nararamdaman namin ang paggalaw ng dugo at sumpa." "Ang itim na alagad," sabi ni Lumin. "Si Corvin." Umugong ang bundok sa pangalang iyon. "Buhay pa siya?" tanong ng nilalang na apoy. "Oo," sagot ni Lumin. "At hinahanap niya ang aking liwanag." Lumapit ang anino kay Johnny. "Handa ka bang magsakripisyo?" tanong nito. Huminga ng malalim ang binata. "Opo," sagot niya. "Kung iyon ang kailangan." Nagkatinginan ang mga bantay. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtaas ng kamay. Nagningning ang paligid. Isang bilog ng liwanag ang bumalot kina Johnny at Lumin. "Narito ang aming basbas," wika ng babaeng hamog. "Ngunit may kapalit ito." "Ano po?" tanong ni Johnny. "Kapag ginamit mo ang liwanag sa kasakiman," sagot ng batong matanda, "unti-unti kang mawawala sa pagiging tao." Napalunok si Johnny. "Pangako," wika niya, "hinding-hindi ko aabusuhin ito." Inabot ng nilalang na apoy ang isang maliit na bato na kumikislap. "Ang binhi ng araw," sabi nito. "Gabay mo sa dilim." Tinanggap ito ni Johnny. Mainit ngunit hindi nakapapaso. "Salamat po," mahina niyang sabi. Unti-unting naglaho ang mga bantay. Bumalik sa dati ang batis at kagubatan. Napaupo si Johnny sa lupa. Parang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. "Nakapasa ka," sabi ni Lumin. Ngunit sa malayo, sa likod ng mga ulap, may isang aninong nakangiti. Nararamdaman niya ang paggalaw ng liwanag at naghahanda na siyang salubungin ito. Mula sa tuktok ng Sierra Verde, tanaw ni na Johnny at Lumin ang malawak na kagubatan na tila dagat ng luntian. Ang mga ulap ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno at ang hangin ay malamig na parang hininga ng mga espiritu ng bundok. Tahimik silang nakatayo roon. Kapwa nila dama na hindi pa tapos ang kanilang misyon. May paparating na panganib. Hindi pa ligtas, bulong ni Lumin. Hinawakan ni Johnny ang binhi ng araw na nasa kanyang bulsa.
Bahagya itong uminit, parang nagbibigay ng babala. Nararamdaman ko rin, sagot niya. Biglang nagdilim ang kalangitan. Ang kaninang maliwanag na araw ay natakpan ng makakapal na ulap. Umihip ang malakas na hangin. Nagsipaglaglagan ang mga tuyong dahon. Mula sa gitna ng ulap, may bumabang aninong parang usok. Unti-unti itong humugis. Isang matangkad na lalaki na balot ng itim na balabal. Ang balat ay maputla. Ang mga mata ay kulay pula na tila nagliliyab. Sa kanyang leeg ay may kwintas na gawa sa mga buto at ngipin. Si Corvin, ang itim na alagad. Lumapag siya sa isang bato sa harap ni na Johnny. Hindi man lang siya nagpakita ng pagod. Matagal ko na kayong hinahanap. Malamig niyang wika. Humigpit ang kapit ni Johnny sa itak. Lumayo ka sa amin. Babala niya. Ngumiti si Corvin. Matapang, sabi nito. Ngunit mangmang. Tumingin ito kay Lumin. Bumalik ka na sa akin, wika niya. Hindi mo kayang labanan ng tadhana. Hindi ako pag-aari ni Numan, mariing sagot ng engkanto. Humalakhak si Corvin. Ipinanganak ka upang maging sisidlan ng kapangyarihan, sabi niya. At ako ang nararapat na may-ari nito. Inangat niya ang kanyang kamay. Mula rito may umusbong na itim na apoy. Umikot ito sa hangin na parang ahas. Johnny, mag-ingat! Sigaw ni Lumin. Biglang sumugod ang apoy. Itinaas ni Johnny ang kanyang kamay na may hawak na binhi ng araw. Nagliyab ito ng gintong liwanag. Nagbangga ng liwanag at dilim. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bundok. Napatalsik si Johnny sa lupa. Napahiga siya sa damuhan. Nahilo. Nang bumangon siya, nakita niyang nakatayo pa rin si Corvin. Bahagyang nasugatan. Ngunit nakangiti. Mahina pa ang kontrol mo, sabi nito. Sumugod muli si Corvin. Biglang nagbago ang paligid. Parang napunta sila sa ibang mundo. Ang lupa ay naging itim. Ang langit ay pula. May mga sigaw na nagmumula sa kawalan. Isang ilusyon. Isang bitag sa isip. Naramdaman ni Johnny ang takot. Naalala niya ang kahirapan. Ang gutom. Ang takot na mawalan ng ina. Sumuko ka na. Bulong ng mga tinig. Gamitin mo ang liwanag para sa sarili mo. Napapikit si Johnny. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang sinabi ni Lumin. Ang balanse. Ang puso. Hindi, mahina niyang sabi. Pinuksan niya ang kanyang mga mata. Hindi ako magiging tulad mo. Nagningning ang kanyang dibdib. Lumabas ang liwanag na parang araw sa umaga. Nabasag ang ilusyon. Bumalik ang bundok. Napaatras si Corvin. Imposible. Bulong nito. Lumapit si Lumin. Sa unang pagkakataon, bahagya itong nagbago ng anyo. Ang puting balahibo ay naging liwanag. Ang katawan ay naging hugis ng isang binatang engkanto. Mahaba ang maputing buhok. Asul ang mga mata. Ningning ang balat. Ako ang tagapagmana ng liwanag, wika ni Lumin, at hindi mo ito makukuha. Sabay silang lumusob. Liwanag at tapang laban sa dilim at kasakiman. Umalingaw-ngaw ang bundok sa kanilang sagupaan. Sa huli, napatras si Corvin. Duguan. Hingalin. Ngunit buhay pa. Hindi pa tapos ito.
Sabi niya, babalik ako. At sa isang iglap, naglaho siya sa ulap ng itim na usok. Napaupo si Johnny. Hinihingal. Nanginginig. Lumin, buhay pa ba tayo? Tanong niya. Ngumiti ang engkanto. Oo, sagot nito. At mas matatag ka na kaysa dati. Ngunit alam nilang pareho, ang labang iyon ay simula pa lamang ng mas malaking digmaan. Matagal na nakaupo si Johnny sa damuhan matapos maglaho si Corven. Ang kanyang dibdib ay tila hinahampas pa rin ng malakas na tibok ng puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat hinga ay parang pilit na hinahabol. Tahimik na lumapit si Lumin sa kanya. Hindi na ito ganap na anyong ungoy. Bahagya na nitong kayang panatilihin ang anyong binata. Malabo, parang sinag ng buwan na hugis tao. Ikaw ay napagod, wika ni Lumin. Parang naubos po ang lakas ko, sagot ni Johnny. Umupo si Lumin sa tabi niya. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ng binata. May dumaloy na banayad na init. Unti-unting bumalik ang sigla ni Johnny. Salamat, bulong niya. Tumingin siya sa engkanto. Bakit po nagiging tao ang anyo mo? Napabuntong hininga si Lumin. Habang gumagaling ako at habang lumalakas ang ugnayan natin, mas nababalik ang tunay kong anyo, sagot nito. Ngunit delikado rin iyon. Bakit po? Kapag tuluyan akong naging ganap na anyong engkanto, paliwanag nito, mas lalo akong maaamoy ng mga nilalang ng dilim. Tumahimik si Johnny. Napagtanto niyang habang lumalakas si Lumin, mas lumalaki rin ang panganib. Maya-maya, nagsalita muli ang engkanto. Kailangan na nating bumalik sa baryo. Bumalik? Gulat na tanong ni Johnny. Hindi po ba delikado roon? Oo, sagot ni Lumin. Ngunit naroon ang ugat ng iyong lakas, ang lupa, ang pamilya, ang alaala ng iyong ama. Naramdaman ni Johnny ang kirot sa dibdib. Matagal na niyang hindi nababanggit ang kanyang ama. Paano mo po alam? Tanong niya. Ngumiti si Lumin. Nakikita ko ang alaala ng mga taong pinili ng liwanag, sagot nito. Muling naglakad ang dalawa pababa ng bundok. Mas mabilis na sila ngayon. Parang ginagabayan sila ng hangin. Sa bawat hakbang, mas malinaw ang pakiramdam ni Johnny na hindi na siya dating siya. Mas matatag, mas mulat. Pagdating nila sa San Isidro, agad nilang napansin ang pagbabago. Maraming tao ang nagtitipon sa gitna ng baryo. May kaguluhan, may iyakan, may sigawan. Tumakbo si Johnny. Nanay! Sigaw niya. Sa gitna ng mga tao, nakita niya si Aling Rosa na hawak ng dalawang lalaki. May mga sugat sa braso. May bahid ng dugo sa damit. Anak! Sigaw ng ina nang makita siya. Agad siyang lumapit. Ano pong nangyari? Tanong niya. Isang kapitbahay ang sumagot. Dumating ang mga tauhan ni Corven. Sabi nito, hinahanap ka at ang engkanto. Pinilit nilang magsalita si Aling Rosa. Dagdag ng isa. Humigpit ang kamao ni Johnny. Galit at sakit ang bumalot sa kanyang puso. Lumapit si Lumin. Naglabas ito ng banayad na liwanag. Agad humupa ang kirot ng mga sugat ni Aling Rosa. Salamat, umiiyak na wika ng matanda. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, may dumating na masamang balita.
Mula sa bundok, may makapal na ulap na papalapit. Itim. Mabigat. Parang bagyo na may kasamang sumpa. Si Corven, bulong ni Lumin. Bumalik na siya. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig sa langit. Johnny! Parang kulog ang lakas. Oras na para pumili ka. Nanginginig ang buong baryo. Nagsitakbuhan ng mga tao. Niyakap ni Johnny ang kanyang ina. Nanay, magtago po kayo, sabi niya. Huwag mo akong iiwan. Umiiyak na sagot ng matanda. Hinding-hindi, pangako niya. Tumingin siya kay Lumin. Harapin natin siya, wika niya. Tumango ang engkanto. Sabay silang humarap sa papalapit na dilim. Sa kalangitan, unti-unting bumuo ng anyo si Corven mula sa ulap. Mas malaki, mas madilim, mas galit. At sa gitna ng takot ng baryo, naghanda si Johnny para sa huling laban, hindi lamang para sa liwanag, kundi para sa kanyang pamilya at buong San Isidro. Umuugong ang langit sa ibabaw ng San Isidro. Ang itim na ulap ay umiikot na parang higanting buhawi, at sa gitna nito ay unti-unting nabubuo ang anyo ni Corven. Ang kanyang balabal ay tila hinabi mula sa dilim, at ang mga matay naglalagablab na parang impyerno. Nagsisigawan ng mga tao. May mga nagtatago sa ilalim ng bahay. May mga lumuluhod at nagdarasal. Ang buong baryo ay nilamon ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Johnny. Matatag. Tahimik. Hawak ang binhi ng araw. Sa kanyang tabi ay si Lumin, na ngayoy ganap na sa anyong engkanto, liwanag na may hugis ng tao, balot ng sinag at pag-asa. Johnny, wika ni Corven mula sa ulap, ibigay mo sa akin ang liwanag at ililigtas ko ang baryong ito. Sinungaling, sigaw ni Johnny. Wawasakin mo lang kami. Umalakhak si Corven. Wala kang magagawa, wika nito. Isa ka lang magsasaka. Ngumiti si Johnny. Oo, sagot niya. Isa lang akong magsasaka, pero mahal ko ang lupang ito. Inilapag niya ang kanyang kamay sa lupa. Ipinihit niya ang kanyang puso sa tibok ng kalikasan. Naalala niya ang sagingan, ang pawis, ang gutom, ang pag-asa ng kanyang ina, ang bawat taong tinulungan siya. Unti-unting nagningning ang lupa, mula sa mga ugat ng puno, mula sa damo, mula sa mga bato, umangat ang liwanag. Parang libo-libong alitap-tap, sumama si Lumin. Inangat nito ang kamay. Ang sariling liwanag ay naghalo sa kay Johnny. Isang dambuhalang sinag ang bumuo sa kalangitan. Hindi! Sigaw ni Corven. Sinubukan nitong lumaban. Naglabas ito ng itim na kidlat. Ngunit sinalag ng liwanag. Nagbanggaan ang dilim at ningning. Umuga ang buong baryo. Sa huli, unti-unting nabasag ang anyo ni Corven. Parang salaming tinamaan ng araw. Nagkadurog-durog ito sa hangin at tuluyang naglaho. Bumalik ang katahimikan. Nagliwanag ang langit. Sumilip ang araw sa pagitan ng ulap. Unti-unting nagsilabasa ng mga tao. Napaluha sila sa nakita. Ang dating tuyong lupa ay naging luntian. Namukadkad ang mga bulaklak. Namunga ang mga saging. Niyakap ni Aling Rosa ang anak. Anak, ligtas na tayo, umiiyak niyang sabi. Salamat po, nanay, sagot ni Johnny.
Lumapit si Lumin. Ngunit ang liwanag nito ay unti-unting humihina. Lumin, nag-aalalang tawag ni Johnny. Ngumiti ang engkanto. Tapos na ang aking tungkulin, wika nito. Naipasa ko na ang liwanag. Hindi, huwag kang mawala, pakiusap ni Johnny. Hindi ako mawawala, sagot ni Lumin. Mananatili ako sa lupa, sa hangin, sa bawat punong aalagaan mo. Unti-unting naglaho ang anyo nito. Naging munting sinag at sumanib sa sagingan. Lumuhod si Johnny. Tahimik na umiyak. Ngunit sa kanyang puso may kapayapaan. Lumipas ang mga taon. Ang San Isidro ay naging masagana. Ang lupa ay laging mabunga. Si Johnny ay naging huwarang magsasaka at tagapangalaga ng kalikasan. Hindi siya yumaman sa ginto, ngunit yumaman siya sa respeto at pagmamahal ng tao. Tuwing dapit hapon, tumatayo siya sa sagingan. Pinagmamasdan ang mga dahon na kumikislap sa araw, at sa bawat pag-aspas ng hangin, tila naririnig niya ang pamilyar na bulong. Salamat, kaibigan. At doon, sa pagitan ng liwanag at lupa, nanatiling buhay ang alamat ng puting ungoy na engkanto at ng binatang magsasakang pinili ng kapalaran. Lumipas ang maraming taon matapos maglaho si Lumin. Ang baryo ng San Isidro ay hindi na muling nakaranas ng matinding tagtuyot o matinding gutom. Ang dating payak na pamayanan ay naging masagana, ngunit nanatiling simple ang pamumuhay ng mga tao. Sa gitna ng baryo, namukod tangi ang sagingan ni Johnny. Ito ang pinakamataba, pinakaberde, pinakamabunga. Taon-taon, mas marami itong naaani kaysa sa ibang bukirin. Ngunit kailanman ay hindi ipinagmalaki ni Johnny ang biyayang iyon. Sa halip, ibinabahagi niya ang ani sa mga kapitbahay na nangangailangan. Kapag may nagkakasakit, siya ang unang nagdadala ng prutas. Kapag may nagugutom, siya ang unang nagbibigay ng tulong. Naging simbolo siya ng pag-asa. Naging bantay ng lupa. Naging tagapangalaga ng balanse. Si Aling Rosa ay tumanda ng payapa sa piling ng anak. Tuwing hapon, magkasama silang umuupo sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Madalas kitang nakikitang nakatitig sa sagingan, minsang sabi ng matanda. May hinihintay ka ba? Ngumiti si Johnny. Opo, sagot niya. Parang may kaibigan pa rin akong nariyan. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga dahon, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng sagingan, may isang punong saging na namumukod tangi. Ang dahon nito'y mas maputi kaysa sa iba. Ang bungay kumikislap sa sikat ng araw. Lumapit siya. Hinaplos ang puno. Biglang umihip ang hangin. May banayad na liwanag na sumilay sa paligid. At sa kanyang pandinig, may pamilyar na bulong. Hindi kita iniwan. Napaluha si Johnny. Ngumiti siya sa langit. Salamat, Lumin. Bulong niya. Mula noon, tinawag ng mga taga-baryo ang punong iyon na punong liwanag. Sinasabing kapag may taong may malinis na puso na lumapit doon, gumagaan ang kanyang pakiramdam. Nawawala ang bigat ng problema. Nagkakaroon ng lakas ng loob. At sa bawat bagong henerasyong isinisilang sa San Isidro, ikinukwento ang alamat. Ang alamat ng isang mahirap na magsasaka at ng isang puting unggoy na engkanto na nagturo sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kasakiman,
kundi sa kabutihan, tapang, at pagmamahal sa kapwa at kalikasan. At hanggang sa huling hininga ni Johnny, dala niya ang liwanag, hindi sa kanyang mga kamay, kundi sa kanyang puso. Wakas.